umaga, class. Magandang umaga po, ma'am. Junette, maaari mo bang pamunuan ng pagdarasal? Magsitungo tayong lahat. Ngayon naman ay maaari bang ilathala ng sekretarya ang mga liban sa klase? Ma'am, wala pong liban ngayon sa araw na ito. Magaling naman kung ganon. Class, handa na ba kayong matutulit ngayong araw? Opo, ma'am. Okay, sa araw na ito ay tutungo na tayo sa panibagong aralin. Bago ang lahat, nais kong tingnan niyo muna ang chart na ito. Yan. Ano ang hugis nitong chart na ito? Yes, Erin? Puno po, ma'am. Tama. Ano-ano ang bahagi ng isang puno? Yes, CJ? Ma'am, ugat po, sanga, dahon at bunga. Magaling. Ang bawat bahagi ng punong ito ay sumisimbolo sa iba't ibang bahagi ng ating ekonomiya, lalo na sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang patakarang piskal, ang mga konsepto, at ang mga terminolohiyang nauukol dito. Ano ba ang patakarang piskal? Ma'am, Junette? Ma'am, ang patakarang piskal po ay ang pangangasiwa ng pamahalaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpataw ng buwis at paggugal. Tama. Ulit. Ito ang pangangasiwa ng pamahalaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpataw ng buwis at pagugol. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. Ngunit bago natin talakayin ang patakarang piskal, nais kong kayo mismo ang pumuno sa chart ng puno na ibibigay ko sa inyo ng 12 mga terminolohiyang tumutukoy sa patakarang piskal. Kalakip niyan ay isang babasahin upang masagutan niyo ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paglalapat ng mga terminolohiya. Patapos ito ay iulat ng inyong leader ang inyong napagkasunduan sa loob ng 2 minuto. Naintindihan niyo ba? Opo, ma'am. Ito ang babasahin niyo para masagutan niyo ang gawain. Ngayon ay pakibasa ng mga terminolohiya. Ma'am, CJ. ang mga terminolohia ay ang buwis, pamahalaan, pagtaas ng demand, pagtaas ng presyo, pagtaas ng produksyon, pagtaas ng empleo, pagbaba ng demand, pagbaba ng produksyon, pagbaba ng presyo, pagbabawas ng manggagawa, expansionary fiscal policy, at contractionary fiscal policy. Okay, magaling. Ang mga terminolohiyang inyong inilagay sa ating chart ng puno ay tumutukoy sa patakarang piskal. Ano nga ba ulit ang patakarang piskal? Maricar. Ang patakarang piskal po ay ang pangangasiwa ng pamahalaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpataw ng buwis at paggugol. Magaling. Ngayon ay ituon na ninyo ang inyong atensyon sa chart ng puno na narito sa harapan. Unti-unti natin itong tatalakayin at sasagutin. Ang ugat na ito, siya yung nangunguha ng nutrients mula sa lupa papunta sa puno. Ano kaya yung sinisimbolo ng ugat na to or ng mga ugat? Ma'am, Junette. buwis po ang sinisimbolo ng mga ugat. Tama. Samantala, ang sangang ito naman yung kumokontrol at dinadaanan ng mga nutrients na nanggagaling dito sa ugat. Ngayon, ano kaya ang sinisimbolo ng mga sangang ito? Ma'am, Yes, Yvonne. pamahalaan po ang sinisimbolo ng malaking sanga. Magaling. Samantala, mayroong dalawang sanga na nagdudugtong sa dalawang kumpol ng mga dahon. Ano kaya ang sinisimbolo nito? Ma'am, Yes? Ma'am, ang sinisimbolo po ng dalawang sangang maliit na yan ay dalawang uri ng patakarang piskal, ang expansionary fiscal policy at contractionary fiscal policy. Okay, mahusay. Samantala, sa dalawang sangang iyan, ay makikita ang dalawang kumpol ng dahon. Ito yon. Ano yung mapapansin niyo sa dalawang kumpol ng dahon na ito? Ma'am, Yes, Ashley. ma'am, mapapansin po na hindi po pantay ang kumpol ng dalawang dahon. Tama. At ano naman kaya ang mahihinuha natin mula dito sa kaugnayan nito sa ating ekonomiya? Ma'am, Yes. gaya rin po ito ng ating ekonomiya na may mga oras po na sobrang sigla at may oras na sobrang baba at kailangan pa unlarin. Magaling. Ang unang kumpol ng dahon ay nakakabit sa expansionary fiscal policy. Kailan ba pinahihira ng pamahalaan ng polisiyang ito? Ma'am, Yes, Junette.
Ma'am, pinaiiral po ng pamahalaan ang expansionary fiscal policy kapag po masyadong mababa ang output ng ekonomiya. Mahusay. Kapag masyadong mababa ang output ng ekonomiya ay dyan pumapasok yung recession at depression. Upang maiwasan natin ito, ginagamit ng pamahalaan ang patakarang piskal. Ano ba ang ginagawa ng pamahalaan kapag kinakailangan pataasin ang output ng ekonomiya? Mama ko po. Yes, Maricar. Ang ginagawa po ng pamahalaan kapag kailangan pataasin ang output ng ekonomiya ay dadagdagan ng gastos ng pamahalaan o kaya naman babawasan ng ibinabayad na buwis. Tama. Ating tingnan ang iba't ibang bunga ng expansionary fiscal policy. Ito yun. Kapag nagdadagdag ng gastusin ng pamahalaan, ay magkakaroon ng kapital ang mga namumuhunan. At kapag nadagdagan ang kanilang kapital, ano kaya ang mangyayari sa tingin nyo? Ma'am, Yes, Roan. Ma'am, kapag po nadagdagan ang kapital ng namumuhunan ay tataas po ang produksyon. Tama. At kapag tumaas ang produksyon, tataas naman yung empleyo. Sa tingin nyo, bakit naman tataas yung empleyo? Ma'am, Yes, Rachel. tataas po ang empleyo dahil kakailanganin po ng mga namumuhunan ng dagdag na tauhan sapagkat lalaki po ang produksyon. Magaling. Samantala, kapag mataas ang empleyo at produkto ay mag-uudyok ng mas mataas na presyo. Dumako naman tayo sa ikalawang kupol ng dahon na siyang pinangangasiwaan ng contractionary fiscal policy. Kailan ba pinaiiral ang contractionary fiscal policy? Yes, CJ? Pinaiiral po ang contractionary fiscal policy kapag po masyadong masiglang ekonomiya. Tama. At nagdudulot ito ng inflation. Nagdudulot ng inflation at sobrang kasiglahan ng ekonomiya. At ito yung ating iniiwasan. Ano naman kaya ang ginagawa ng pamahalaan upang mabawasan yung sobrang kasiglahan ng ekonomiya? Ma'am, Yes, Junette. Ma'am, nagbabawas po ng gastusin ang pamahalaan at nagtataas po ng buwis upang sa ganun po ay mabawasan po ang kasiglahan ng ekonomiya. Mahusay. Dumako naman tayo sa mga bunga ng contractionary fiscal policy. Kapag kaya binawasan ang kasiglahan ng ekonomiya, sa tingin nyo, ano yung mangyayari? Ma'am, Yes, Rachel. Kapag binawasan po ang kasiglahan ng ekonomiya ay bababa po ang demand. Tama ka dyan. At kapag naman mababa ang demand, ay bababa rin ang presyo. Bakit kaya sa tingin nyo? Kapag po bumaba ang demand ay bababa din po ang presyo sapagkat na naisip po ng mga producer na mabili ang kanilang produkto. Magaling. Dahil naman sa pagbaba ng presyo ay bababa rin ang produksyon. Ano kaya ang mangyayari kapag bumaba ang produksyon? Ma'am, Yes, Ashley. Ma'am, kapag po bumaba ang production ay magbabawas po ng empleyo. Mahusay. Bakit naman bababa or magbababa ng empleyo? Yes, Yvonne. Bababa po ang empleyo sapagkat bumaba na rin po ang kapital ng mga namumuhunan. Magaling. At dahil sa mga bungang ito ng contractionary fiscal policy, ano kaya yung mangyayari sa tingin nyo? Ma'am, Yes, Rachel. Ma'am, nagiging bunga po ng contractionary fiscal policy ay ang pagbagal ng pagsulong ng ekonomiya. Magaling. Atin ang lagumin ang ating mga napag-aralan sa araw na ito. Ano nga kaya ulit ang dalawang uri ng patakarang piskal? Ang dalawang uri ng patakarang piskal ay ang expansionary at contractionary fiscal policy. Okay, tama. Pakipaliwanag nga yung kaibahan ng dalawa. Ma'am, Yvonne. ang expansionary fiscal policy po ay patakarang nauukol sa pagpapataas ng output ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggastos ng pamahalaan at pagbabawas sa buwis. Sa ganitong paraan ay tumataas ang demand, presyo, ang produksyon at empleyo. Samantala naman po ang contractionary fiscal policy po ay patakarang nauukol sa pagbabawas sa kasiglahan ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbawas sa gastos ng pamahalaan at pagpapataas ng buwis. Sa ganitong paraan ay bababa ang demand, ang presyo, ang produksyon at empleyo po. Magaling. Ngayon naman sa tingin nyo, paano kaya kung masyadong mababa yung output ng ating ekonomiya at dumaranas tayo ng, or ang bansa natin ay dumaranas ng recession at depression, ano kaya yung gagawin ng ating pamahalaan? Kapag po may recession at depression po ay bababa ang ekonomiya ay patataasin po ng pamahalaan ng output ng ekonomiya sa pamamagitan ng expansionary fiscal policy. Magaling. Samantala, paano naman kung masyadong mataas or masyadong masigla yung ating ekonomiya at dumaranas na ng inflation? Ano kaya yung gagawin ng ating pamahalaan? Rachel? Kapag may inflation po at dumaranas ng sobrang kasiglahan ng ekonomiya, ay pinaiiral po ng pamahalaan ang contractionary fiscal policy. Mahusay.
Ano naman kaya yung kahalagahan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng patakarang piskal? Bakit mahalaga sa tingin mo? Ma'am, Yes. mamahalaga po ang pamahalaan dahil sila po ang nangongolekta ng salapi sa pamamagitan ng pagbubuwis at siya ang nagbabalanse ng ekonomiya sa pamamagitan ng patakarang piskal po. Tama. Ano naman kaya ang iyong magagawa or ang inyong magagawa upang sa ganon ay makatulong tayo sa ating bayan ng magampanan ng pamahalaan yung kanilang tungkulin? Ma'am, Bye. Yes. magbayad po tayo ng buwis sa tamang panahon. Tama. Mahusay. Ngayon naman ay may bibigay akong gawain sa inyo. Sagutan ninyo ito sa inyong kwaderno. Yan. Sagutan ninyo. Sa loob ng 5 minuto. Nang sasagutin yung inyong ginawang gawain. Junet, tayo at ipaliwanag mo yung pinagkaiba ng expansionary fiscal policy sa contractionary fiscal policy. Ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa? Ma'am, sa expansionary fiscal policy po, nakapalobo dito yung pagtaas ng demand, pagtaas po ng production, pagtaas ng presyo, pagtaas ng empleyo. Habang naman po ang contractionary fiscal policy naman po, ito naman po yung pagbaba ng demand, pagbaba ng production, pagbaba ng presyo at pagbawas ng mga manggagawa po. Si Jay Aquino, ikaw, ipaliwanag mo naman ano naman yung pagkakatulad ng dalawa, ng contractionary fiscal policy at expansionary fiscal policy. Ang pagkakatulad po nila ay patakarang piskal at kinokontrol ng gobyerno. Tama, mahusay. Isulat niyo naman ang inyong takdang arilin sa inyong kwaderno. Unan sa akin. Yun lamang po at maraming salamat.